Siya po kasi ay aking naging subject over the past few weeks dahil siya ang pinakamalaking contractor sa Kongreso pa ngayon. Pangalawa lamang kay former Congressman Zaldico, mas malaki pa kay Diskaya. Kung on other topic naman, nag-viral po sa social media yung pong quick selfie ninyo kay Congressman Garjola. Ano bang story doon, Kong? Ngayon lang nga siya umattend sa plenaryo after a few months at I took the opportunity to say hello pero parang paiwas siya. At kami naman po ay seatmates sa Batangas section ng plenaryo pero kahit na magkalapit lang kami ng upuan, hindi din niya ako kinausap. Siya po kasi ay aking naging subject over the past few weeks dahil siya ang pinakamalaking contractor sa Kongreso pa ngayon. Pangalawa lamang kay former Congressman Zaldico, mas malaki pa kay Diskaya. At meron din akong nakalap na ebidensya sa DPWH na noong 2024 pa lang, meron ng listahan ng 22 billion pesos in projects na para sa mga kumpanyang konektado sa kanya sa 2025. Kaya ibig sabihin po talagang systematic ang bilihan ng bid ng project at lutuan ng bidding sa DPWH. At kung seryoso tayo sa anti-corruption campaign, dapat managot ang mga malalaking kontratista na congressman katulad ni Congressman Garjola. At yun din po ang sinabi ko in explaining my vote on why Congress should not be prioritizing things like the suspension of Congressman Kiko Barzaga. Kong, may sumisikat po ngayon na term, contractor. Yan yun, binanggit nyo po kanina, congressman na contractor. What comes to your mind, sir, upon hearing that word, contractor? Actually, si Congressman Garjola nga ang pinakamalaking contractor ngayon. Kaya sana mula ngayon, pag gusto natin ng textbook example nito, tignan natin si Congressman Garjola, mahigit 100 billion pesos kasi ang estimate na mga proyekto na nakuha niya mula sa DPWH at iilan dito ay nangyari dahil sa access niya sa Kongreso. Dahil ang karamihan ay in the last 3 years lang po at ang nabanggit ko nga kanina, mismo sa floor ng Kongreso ang pinag-uusapan ng iba sa ating mga kasamahan ay ang mga pagbenta ng mga proyekto, mga budget insertions na sila din ang gagawa ng mga proyekto. Kaya hindi lang po coincidence na sila ay congressman at contractor din. Dahil sila ay congressman, mas nagiging matagumpay sila sa pagiging contractor. Kong, other topic naman. Pakikwento naman po, sir, dahil meron akong narinig na balita na nag-intern pala kayo sa Davao City under kay FPRD. How was the experience, sir? Kasi kami ni Edmar, taga Davao kami, sir eh. Opo, very memorable po sa 2013 at even beyond that po, mula 2010 pa lang, madalas na po ako dyan sa KOJC compound sa katabi lang po ng airport ng Davao City at ever since, saludo po tayo sa disiplina at sa linis ng mga premises ng KOJC at ng buong Davao City. Kong, ano pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon sa development sa House? Well, I hope that there will be more plurality of perspectives in Congress kasi sa ngayon, parang 5 lang kami na bumoto tutol sa suspension ni Congressman Barzaga. Ang iba ay tahimik lang. Pero sa tingin ko, mas maraming mga magiging mas independent din sa mga susunod na mga buwan pag makita ng ating mga kasamahan na hindi talaga gusto ng taong bayan ang mga nangyayari ngayon. At sana mapaaga natin ito at ito po ay mangyayari sa tulong din ng taong bayan na magkukumbinsi sa ating mga miyembro ng Kongreso. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. See you soon, sir.